Alright, mga kakabsat, nakakalungkot man, no? Pero kailangan nating tutukan din 'to. Mga kabsat, former President Rodrigo Duterte has expressed no desire to see. Ayaw niya nang makita. Talagang tinatakwil na, mga kabsat. Tinatakwil na si Harry Roque, mga kabsat. Agoy, yung saklap dito, no? No desire to see former presidential spokesperson Harry Roque, nor to be assisted by him amid his ongoing case before the International Criminal Court. However, Roque denied interfering in Duterte's ICC case over alleged crimes against humanity amid the implementation of the drug war. I cannot be blamed, sabi ni Harry Roque, Mamsat, August 1, ngayong araw na to. I cannot be blamed for devising remedies to bring former President Duterte home alive. No such ideas can be characterized as a crazy scheme. Dinagot niya dito si Kaufman, mga kakabsat. Ang sagot ni Kaufman, the former president has expressed no desire to see, o ayaw na niyang makita, si Harry Roque nor to be arrested by him. Harry Roque is a fugitive, mga kakabsat. Ouch! Ang sakit! Napakasakit, Kuya Eddie. Harry Roque. Ang laka. Kakabsat. Tinawag si Harry Roque ni Attorney Kaufman na pugante, mga kakabsat. Again, take 2. Harry Roque is a fugitive from justice in the Philippines, and former president thought it's best not to have his ICC defense compromised by engaging him. Grabe, Tokis! Uy! Ari, paano ba yan? Ang saklap! Paktay tayo dyan! Sabi ni Tokis, nakakaiyak yan. Oh my goodness! Hala! Paano ba yan, Hari? Meron pa ba dito? Ay, di, dalawa lang to. Dalawang picture lang, oh. Tumitindi. Subalit! Grabe! Pati ako, awang-awa na ako sa iyo, Harry Roque. Sa dami ng ginawa mo sa mga Duterte, di ba? Ang dami mong sinakripisyo, pero binabasura ka na. Ha? Sabi nga dito, di ba, Harry Roque is a fugitive. Uy, grabe to. First time to, ah. No? Di ba, yung mga DDS, hindi nila sinasabi, hindi siya pugante. Ngayon, abogado na mismo ni Digong, mga kabsat, sa ICC, tinawag si Harry Roque na fugitive from justice in the Philippines, and the former president thought it's best not to have his ICC defense compromise. Oh, ayaw nila ma-compromise dahil sa iyo, Harry Roque. Harry Roque, ano na? Ang saklap nito. Ito, guys, pakinggan natin na topic ni Attorney Claire to. Dali lang. Papiyaw lang, hindi natin paparoodin kasi tapos na ba yun kay Attorney Claire? Konti lang, siguro mga 5 to 10 minutes. Pakinggan natin explanation ni Attorney Claire dito. Hanilet Abencenia, tinaboy na ni Duterte. Ha? Tinaboy na rin si Duterte at Kaufman. Hanilet Abencenia, tinaboy na rin ni Duterte at Kaufman. Hello? Meron to? Dali lang. Wag mo na yan. Sige. Interesting yan, ah. Dali lang. O, ito na, Absat. Grabe si Harry Roque. Ang sakit nito. Saklap nito kay Harry Roque, mga kabsat. Ito, mga binulgar kay Harry Roque. 38 minutes. Bilisan natin. Hindi mo pa na no? Mang Inasal Pork Barbecue Sasagutin natin to, guys. for that smoky sweet sarap ng juicy lambot. Kaya swabe ang kagat. Grabe naman. Ang tagal naman nito ni Maris. Maris, tama na.
Naku, dalawang harang pa kay attorney. Attorney Claire, make a love shout out. Yes, sir. Forward. OWA sa mga chat niya. Kailangan nga, screenshot ko nga to. Okay. Kasi dalawa yung bibigyan ko na. At makikiran tayo ng video. Ayan. Listen na natin to. Titignan natin yung mga sinabi kasi pero na-take up na natin to. Pero may mga ibang words na ginamit, mga ka-clear. Yung fugitive yun. Bilis, wait. Yan na nga yun, no? Yan na yun. Okay, ano mga sinabi niya? The former president has expressed no desire to see Harry Roque nor to be assisted by him. So medyo alam na natin to. Pero ito ay news 8 hours ago, mga clear. Harry Roque is a fugitive. Naku, sinabi na pala. Alam na. Sakla. Ang sakit. Ayan, no? Oh, Harry Roque is fugitive from justice in the Philippines and the former president thought it best not to have his ICC defense compromised by engaging him. So, ano na siya, mga ka-clear? With this statement of Kaufman, wala ano na siya? Ang tawag doon, yung nasa, pasani na siya. Liability. Liability sa Tony Harry Roque. Sige, wait lang, basahin natin. At love, correct. Tony Clay, panoorin mo yung vlog ni Go Philippines 3.0 about Manica. May sinabi daw na OVP nagbinigyan ng instruction. May sinabi daw na OVP nagbigay ng instruction sa kanila. Oh, nagbigay instructions na para hindi na papasukin. That's what I'm trying to tell. Yung mga before, di ba parang ang dating is pinaalis muna si VP, umalis muna si VP Sara para hindi bumungad itong issue na to because definitely at Tony Harry Roque, kung nandiyan pa si VP Sara, syempre tanong niya, uy, VP, we're friends. Ba't ganito? So kung lumalabas, sige, papanoorin ko, Go Philippines, ayan to, ano din to, meron din tong pwede nyo rin supportan po si Go Philippines. Ayan no, sinabi daw na OVP nagbigay ng instruction sa kanila, si Vice President yun. OVP ba o si Vice President lang? Kasi OVP May OVP sa Vice President, diba? Well, anyway, ayan So lumalabas dito, liability na si Atty. Harry Roque. Sabi ko nga baka basa ng mga Duterte dito, and Kaufman, Harry Roque is using the Duterte. Ma-shield siya para sa kanyang asylum. Nagagamit ang pangalan Duterte para sabihin may political persecution. Okay? Sakla. Baka makompromiso pa ang kaso ng dating Pangulo dahil kay Roque, may isa niyang pugante dito sa Pilipinas. Pinuna ni Kaufman ang Okay. Accordingly, Harry Roque had no mandate whatsoever to seek the assistance of the local Dutch lawyer to file a case against the Dutch government for assisting in the rendition of the former president. Tama. Kaya nga nung kinausap si Atty. Harry Roque na lawyer, na Dutch, doon, nakikialam na siya. Wala siya mandato, wala siyang authority to do that. Hindi nga alam siguro ng mga Duterte yung plano niya. Sabi niya, di na ba, nagsuswestiyon siya, nagsuswestiyon lang. Pero why do you have to talk to a Dutch lawyer na? So, overreaching? Alam mo, yan ang word. Yan ang word of the month. Word of the month. Overreaching. Hingin ang tulong ni Roque sa isang Dutch lawyer para kasuhan ng Dutch government kaugnay raw sa pagtulong nito sa pagpapakulong sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Lumalabas, aawayin ni Harry Roque ang Dutch government dahil parang tinutulungan pa na sa pag-kidnap at illegal detention, lumalabas. Kaya dating Pangulong Duterte. Baga napagilan na although this lunacy was nipped in the bud after I contacted the local lawyer concerned. Kinausap yung lawyer, wag ka na makialam dito, parang ganon. Huwag mong pansinin yan, sabi niya. Wag ka na makisaw-saw. Harry Roque's mouth has ensured that this unsolicited initiative has gained publicity. Diba? Saklap. Yung bibig ni Atty. Harry Roque kakadaldal. Sabi niya, quacking like a duck si Atty. Harry Roque, lumalabas dito No? Aray ko po. Dahil sa ginawa niya na hindi naman unsolicited advice yung ginawa niya. Actually, initiative na nga kasi nanguna. Yung pangunguna ni Atty. Harry Roque para sa kaso ng mga Duterte na walang kaalam-alam ang mga Duterte, unsolicited Ayun. Kinakalat ni Atty. Harry Roque. Sabi ko, diba? Yun Di ba? Yun yung sinabi natin kagabi? Kumakalat Pati yung paninira niya kay Atty. Kaufman, kumakalat. Kasi YouTube daw ito ni Kaufman, tila tiniyak daw ni Roque na naisa publiko ang kanyang mga hakbang. Sana raw. Ayan, sinapubliko pa. Totoo. Nung pinakita ko sa inyong video kahapon, di ba sabi niya na dapat demanda yung Dutch government, ni YouTube niya kasi. Di ba? Ni YouTube niya. Pinablish niya. Wait lang mga kriminal, naingayan ako. Wait lang.
Okay, shout out po sa mga bagong pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ilan na yung like natin? 15 pa lang like natin, mga We hope that this scheme has not endangered. Lumalabas kasi kakadaldal ni Atty. Harry Roque. Nilalagay niya pa sa peligro yung kaso ni dating Pangulo Duterte sa ICC. Di totoo naman pati yung pagkanta-kanta niya dyan. Yung bagag. Pagkanta niya ng ano sa government. Giwing. Napanood ko yung USEC vlog ni Go Philippines na doon si Maharlika. Si Sarah ang nagbamando sa kanila. Naku, joy ka na ni Sarah do. Pipi nga. Yan. Kaya nga, hindi naman kikilo si Kaufman ng ganito kung hindi alam ni BP. At right there and then, kapag pagkasabi pa lang ni Kaufman ito, magpapapress ko na yan. Sasabi niya, hindi niya masabing word. Preposterous. Yan. Sasabihin niya yun, kung hindi yan totoo. That's preposterous. Yan. Pero walang comment, di ba? May nadig ba kayong komento mula kay BP Sara patungkol dito? Wale. Na wag nalalapit si Atty. Harry Roque? Sa Dutch government dahil mahalaga ito sa hinihiling na interim release o pansamantalang paglaya ni Duterte. Sa isang Facebook post, sinabi na... Okay na yan. Tapos na tayo dyan. Wait, meron pa ba? Wait. Kawawa naman Atty. Out of topic po, just a quick question. Ano po ang rights ng squatter or illegal settler? Kung 75 years na sila nakatira at may concrete na bahay na nakatayo na hindi nila pag-aari, can they own it? Okay. Alice, ma'am, kung kung ang tao ay nag-illegally squat, di ba? Sa isang lupa na may may-ari, wala silang karapatan doon. Unless, kung lupang ito ay napakalawak, malaki, marami ng informal settler, at nagkaisa-isa ang mga occupants doon, yung mga informal settlers, na bumuo ng asosasyon. Kaya na, bubuo sila ng homeowners association. At itatanong nila, makipag-ugnayan sila sa lungsod, sa mayor. Pwede po ba na itong property na to makover sa community mortgage program? Kumbaga, ang mayor, ang munisipyo ay maglalaan ng pondo para itong lupang ito, di ba, ay mabili from the owner. Kung papayag yung owner. Pag di pumayag, wala. Di ba? Wala mangyayari yan. Ako, narakan tayo. Wait lang. Tingnan yan! Dalawa pa talaga. Pwede itong i-cover sa CMP. Pasok SF lang yun ang gobyerno. Okay. So, parte ng community mortgage program para mapilig tayo. So, dito tayo mga klira. Pahiram ng video sa kaso in public. Fast forward. Ito. Okay, let's go. Listen natin. Yan. Ano ba ang mga binulgar pa nito? Yan na. Grabe ito guys, pag narinig nyo. Isip yung information na kuha ko doon sa petition niya for asylum, no? Medyo nakakatawa kasi wala pinbahan, no? Kasi susuka nga siya, no? At the same time, hindi naman bobo, no? Hindi naman si Harry Roque, no? Nag-aaral siya sa UP, no? Nag-aaral siya sa Michigan. Okay. No? Sinabi niya, sinusuka na siya. Ang dami sinabi dito, sinusuka na ng UP, sinusuka na ng kanyang partido before, sa party list, kasi kaya natanggalin sa pagiging congressman at sinusuka na ng mga Duterte. Cabinet member at saka ng mga Duterte. Go. Siya, no? Kasi at sabi nga din, sinuka ng bayan dahil nga hindi na nasa election. So let's see. Siguro naman, alam niyo naman, hindi naman natalo. No, hindi naman si Harry Roque, no? Tama, tumakbo siya bilang senador, kulelat. Walang nagawa si Sarah. Nag-aaral siya sa UP, no? Nag-aaral siya sa Michigan, no? Meron naman yung arguments na make sense nung siya ay yung human rights lawyer pa, pero ex-human rights lawyer talaga, no? Sayang, no? For me, no? Kasi parang itong lahat na nagawa ni Atty. Harry Roque, parang natabunan dahil sa pagiging DDS niya. Kasi ang dami-dami niya na sinasabi na nawawala yung pagiging lawyer niya Diba? Yan lang. Alam niya naman siguro na nagpagamit siya, and until the end, inubos siya. Hindi lamang yung kanyang dignidad, hindi lamang yung kanyang dangal, pero siguro pati yung kabutihan, no, na ine-expect sa kanya. Kasi para ikaw yung maging mouthpiece and primary defender ng murderous regime. Sabi ko nga, ang mausapan niya sa mga lawyers noon is, pag kinilapita ka ba ng ampatuan, kunin mo. O diba? Lahat ng ako ko, parang hindi ko kaya, kahit nabayaran pa ako 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon. Parang 54 yung pinatay ko. Imagine naman, 30,000. Okay. Most likely, all the Dutertes tinakwil na si Harry Roque. Sabi ni Floyd. Obviously.
ang estimate, di ba? I mean, we've all lost count because of the sheer number of people who were killed. Di ba? Sabi ng media nung una, may countdown pa yan. 196 the first day, second day, 100 third day, 640, hanggang 900 lang yata yung accurate count. After that, we just all lost track because of the sheer number of people who were victimized and killed. Tapos ikaw yung primary mouthpiece and defender noon. Talagang inubos, no? Si Harry Roque. And kailangan. Hindi, mga kapatid, di ba? Binanggit ko rin sa inyo, makat ko lang si Atty. De Leon. Sabi ko sa inyo, isa sa naging top donor ni Sara Duterte, si Harry Roque. Tama. Bakit sa kanya galing? May tinatago ba rito? Bakit ikaw? Talaga bang ikaw ay may perang ganong kalaki? Hindi ko naman tinatawaran yan, mga kaklira. Hindi ko tinatawaran ng pagiging Hindi ko tinatawaran ng yaman niya. Pero siya, nagreklamo na kaya siya natalo dahil kulang ang budget niya. So, if you know na wala kang budget, bakit ka pa magdodonate, mga kaklira? Ayan, Sa mga bago dito, The top campaign donors of Sara Duterte, Lakas CMD. Okay? Ang una, wait lang Sino nga bang una dito? Duterte's top individual campaign donor is former presidential spokesperson Harry Roque, who mounted a failed senatorial bid in 2022. Roque shouldered ad payments worth 36 million for his former boss daughter. Saan mo kinuha yan? Si Gatchalian na mas mayaman, 12 million lang. For Duterte. Ito, saan mo kinuha? Bakit ka pa nakapag-donate? Tapos sarili mo, hindi mo nagastos na ganyan. Diba? So, di ka ba nagamit dito? Di ka ba nagamit dito para ilagay yung pangalan mo na donor? Sige, tuloy tayo. Yung unang nakalagay sa kanyang application, supposedly for his asylum, but because binurn mo lahat yung bridges mo Kasama na rin siguro, di ba, masasabi mo yung parang kaluluwa. Asan na yung kaluluwa kung ganito na yung klase ng treatment na ginagawa niya at yung mga pamamalakad niya, di ba? So, ano pa, ibabalikan niya. Kaya nga gusto niya mag-international law commission kasi hindi siya makabalik sa UP, di ba? Hindi siya makabalik magturo, hindi siya makabalik sa practice. So sinuka siya talaga ng UP. Ito, magbubulgar to Magbubulgar to. Di ba? Sari-sari yung mga disbarment case niya. No? Hindi nga siya makapagturo sa UP. Matatanggapin pa ba siya sa UP? Practice siya, sino kukuha sa'yo? No? Who will believe you apart from your grandstanding? So, the credibility has been lost. No? I don't know if the skill level is still there. I highly doubt it. Talaga nila namang hindi nag-litigate. So, kailangan mo talagang pagsiksikan yung sarili mo. It reeks of desperation. Pinagsiksikan yung sarili. Dyan is the desperation is self-inflicted because he bartered his reputation and he bartered his legal career and he bartered his morality just to be a defender of a murderous regime na susukahin rin pala siya. Yun. Ang sakit. Binigay mo yung lahat-lahat mo. Subalit, pero hindi nila yon tinanaw ng anumang utang na loob. Tama. Wala. Ganun ba? Ganun ba yung mga Duterte? Saklap. Akala ko ba sabi niya ni Sara Roque, ni VP Sara. Ang tunay na kaibigan. Tunay na kaibigan, walang iwanan. So hindi ka kaibigan. Iniwan ka Oo nga. Diba? Tunay na kaibigan, tama ba yun? Sa tunay na magkaibigan, walang iwanan. Ang tunay na kaibigan, walang iwanan. O paano to, sinuka ka? So, saan papupunta afterwards? Wala na, di ba? And, tayo naman yung mga tipo ng tao na naniniwala na may redemption. Pero hindi ako sure kung may redemption pagdating doon sa pinagsisiksikan mo pa yung sarili mo doon sa murderous regime, no? Doon sa murderer, na parang sinasabi mo, mahal na taong bayad yan, na parang sinuka na ka na Bakit niya pa dinidepensahan itong mga Duterte? Hindi ko na talaga maintindihan. Self-inflicted, itong desperation na ito, baka naman wake up call na kay Harry Roque, na ilabas. Hindi, ako, Atty. De Leon, baka dapat nakita mo din. Ako, tingin ko, kailangan talaga siyang sumiksik kahit nagsusuka-sukahan siya. Because kailangan niya panindigan sa asylum, sa petition niya for asylum, na siya ay ginigipit lang ng Marcos administration dahil dikit siya sa Duterte. At this point, mas kailangan niya na madikit sa Duterte, not for anything else. Kasi lahat ng mga nalalaman niya. At nung sinuka na siya ng mga Duterte, baka naman maramdaman niya naman sana na ginamit siya, nagpagamit naman siya. At this is the time to atone. No? This is the time to at least seek redemption and the forgiveness of the Filipino people and maybe tell all. Hindi yung biglang may hypocrisy pa rin na bakit mo, wag nyo naman ako atakihin na ganyan. Pero Atty. De Leon, although maganda yung pananaw niya, no? Kaya lang, anong ite-tell all niya? Anong ite-tell all niya kay Duterte? Hindi naman siya kasama ng DDS Hindi naman siya kasama ng death squad Mukhang hindi siya partido, hindi niya alam yun. Diba? Pero, kung magte-tell all siya, unang-una, baka wala siyang credibility with regard to
death. EJK. Malamang nga kasi hindi siya parte ng circle eh. Diba? Pero, okay, hindi siya parte ng circle. So, hindi siya uuwi dahil ang kaso niya ng human trafficking, pansarili niya eh. Walang kinalaman ng mga Duterte sa ginawa niya doon sa Whirlwind, sa Calaki South 99. Hindi parte yung Duterte, kaya nga baka yun yung tingin ng mga Duterte na teka lang, yung kaso mo sa Pilipinas, pansarili mo yan eh. Diba? Kasama mo si Mr. Supranational, di namin alam. Diba? Pansarili. So kaya nga, yun ang tingin ko, ba't siya kumakapit sa Duterte? Para yun ang palabasin sa taong bayan. Na wala akong mali, malapit lang ako sa Duterte, sinisiraan ko lang ang gobyerno ng Marcos, kaya ako tinitin down. Kaya ako dinidemanda. Pero yung mga demanda nyo, wala. Nagkataon lang na malapit ako sa mga Duterte. Yun. Kaya nga feeling natin, feeling ko, naggagamitan sila, pero now, mas nagagamit niya yung pangalan ng Duterte para makaligtas. At patunayan dyan sa Dutch government na political persecution to dahil kasangga ko ang Duterte. So ngayon, tinataboy ka na ng Duterte kasi, wait, nalata ka namin baka ganon. Nalata ka namin. You're just using us. So talagang halata na lang ginagamit. Nako po yun, Harry Roque, agoy, ang saklap, no? Lalo na mga kabsat, no, talagang yun. Solid yung pagkasabi. Isa kang pugante sa Pilipinas, umuwi ka na lang. Harry Roque, maawa ka naman sa sarili mo. Umuwi ka na nga lang. Walang silbi yung mga sakripisyo sa mga Duterte, sinusuka ka na. So, yan mga kabsat, yan yung mismong concept, no? Na ako po, talagang karma is real kay Harry Roque, mga kabsat. Pagkatapos niyang sabihin niya, makulong ka sa habang buhay, the rest of your life, sinabi niya kay Dilima, no? Mas mahaba pa. Ngayon, bumalik ang karma sa kanya, mabsat. Ang saklap. Siya, puntahan natin yung mismong topic ni Atty. Claire ngayon, mabsat, na mismo.